Ang fermentation at intermittent drying ay napakahalaga upang magkaroon tayo ng beans na mataas ang quality, masarap, mabango at malinamnam. Ang fermentation box ay kailangang gawa sa kahoy na walang amoy at dagta. Mas mainam kung galing sa mga puno ng prutas tulad ng mangga o santol o iba pang kahoy na katulad ng lawaan. Ang kahon na gagamitin ay maaring 50 kg box na may sukat na 42 by 42 by 42 centimeters. Maaari ding gamitin ang 150 kg box na may sukat na 60 by 60 by 60 centimeters o 200 to 300 kg box na may sukat na 80 by 80 by 80 centimeters. Upang magkaroon ng insulation, ang mga gilid ng kahon ay may kapal na 1 to 2 inches at ang ilalim ay may kapal na 2 inches. Ang mga kanto ng kahon ay nilalagyan ng mga triangular na kahoy o fillers. Iwasan ang paggamit ng mga pako sa fermentation box. Maaaring gumamit ng kahoy o Tex screws upang maiwasan ang kalawang. Maglagay ng mga butas sa gilid at ilalim ng kahon, mga 0.5 inch in diameter na may pagitan na 3 inches sa bawat butas. Maaaring gumawa ng mga individual o magkalapit na kahon. Sa fermentation, mas mabuting gamitin ang mga pods na may 75% maturity. Ganito ang pamamaraan bago fermentation. Dalhin ang mga pods at tanggalan ng mga plastic, kung mayroong plastic man, at bibiyakin dito sa pod breaker at tatanggalin ang mga buto sa pamagitan ng bamboo scoop. Ihiwalay ngayon ang mga magagandang buto at saka hindi magaganda. Yung hindi magaganda, yun yung may mga peste, may mga sakit, at saka hindi magandang itsura. Pagkatapos, titimbangin ang mga beans upang malaman ang initial weight. Pagkatapos ng sorting, ilagay ang mga beans sa loob ng fermentation box upang i-ferment o maaari ding i-drain ang beans ng 12 hours bago i-ferment. Ang cacao beans ay mag-undergo ng anaerobic at aerobic fermentation. Ang anaerobic fermentation ay ang pag-ferment na walang oxygen. Ang aerobic fermentation ay kinakailangan ng oxygen. Ginagawa ang anaerobic at aerobic fermentation upang mas ma-enhance ang flavor, taste, aroma at quality ng fermented beans sa pamamagitan ng mga proseso ng mga mikrobyo katulad ng yeast, lactic acid bacteria at acetic acid bacteria. Gawin ang anaerobic fermentation sa loob ng 48 hours. Takpan ng 2 layer ng dahon ng saging at takpan pa ng jute sacks upang ma-ferment ang mga beans. I-monitor ang temperature during fermentation. Sa unang araw, sa loob ng 24 hours, ang temperatura ay nasa 27 to 33 degrees Celsius. At sa ikalawang araw, sa loob ng 48 hours, ay nasa 34 to 42 degrees Celsius. Pagkatapos ng anaerobic fermentation, ay ituloy ang aerobic fermentation. Sa ikatlong araw, ilipat ang beans sa ibang kahon. Haluin ang beans ng maigi sa bawat turning upang magkaroon ng oxygen. Takpan muli ng bagong dahon ng saging at jute sacks. Ulitin ang pagmonitor ng temperatura ng mga beans sa fermentation box. Karaniwan, ang temperatura sa ikatlong araw o 72 hours ay 44 to 50 degrees Celsius. Sa ikaapat na araw o 96 hours ay 48 to 52 degrees Celsius. At sa ikalimang araw o 120 hours ay 46 to 50 degrees Celsius. Ang pinakataas na temperatura ng aerobic fermentation ay aabot mula 45 hanggang 52 degrees Celsius na karaniwan nangyayari sa ikalawa o ikatlong araw ng aerobic fermentation. Kapag nagsimulang bumaba at naging stable ang temperatura matapos ang peak, senyales ito na humihina na ang aktibidad ng mga mikrobyo at malapit nang matapos ang fermentation. Sa proseso ng fermentation, magsagawa ng bean cut test upang matukoy ang antas ng fermentation. Ang magandang fermentation ay matutukoy kapag 60% ng sample beans ay may dark rings, pagkakaroon ng bloody water, fissuring o cracking, at darkening ng beans.
Kung hindi pa ito makamtan, tuloy ang bean turning hanggang makuha ang magandang fermentation. Kapag nakuha na ito, ituloy ang intermittent drying ng mga beans.